Estado ng COA audit at paano ginamit ang confidential funds. Ito ang mga susunod na abangan sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Hindi naman po naka-indicate dun sa Sa ikalabing-tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na ng prosekusyon ng kanilang ikatlong testigo para sa Article 1 o ang maling paggamit ng confidential funds. Si Attorney Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, ang nagbigay ng testimonya ukol sa proseso at naging resulta ng audit. Nauna nang umupo sa witness stand sina Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, at Ninita Camposano, dating branch manager naman ng Land Bank DepEd Branch. Pinatotohanan ng dalawa ang pag-issue ng 4 na tseke na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa para sa Office of the Vice President at 3 tseke naman na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa Department of Education. Nakasaad sa mga tseking ito ang mga pangalan ng payee o ang mga tumanggap at nag-withdraw ng naturang pondo. Sa susunod na linggo, kasunod ni Wamil na sasalang si Sailin Del Campo, ang sumunod na State Auditor ng COA ICFAO. Sa kanya umano na i-turn over ang mga natuklasan at evaluation ng COA sa OVP at DepEd matapos makitang kulang-kulang ang mga sumusuportang dokumento sa liquidation ng dalawang ahensya. Si Del Campo rin ang magbibigay ng pinakahuling impormasyon patungkol sa Notice of Disallowance na na-issue sa OVP. Bukod kay Del Campo, nakatakda ring tumestigo ang dalawang payee na nag-withdraw ng confidential funds na sina Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, at si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer naman ng DepEd. Inaasahang mas mabibigyang linaw ni Acosta at Fajarda ang tunay na paggamit sa mga naturang pondo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.